Bakit may mga relasyon na kahit dumaan sa matitinding pagsubok ay nananatiling matatag, habang ang iba naman ay nasisira agad dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali? Ang matibay na pagsasama ay hindi lamang nakasalalay sa nararamdaman. Ito ay nabubuo sa mga kilos, tiwala, katapatan, pag-unawa, at paraan ng pagpapahalaga sa isa't isa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa psychology, love insights, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga sikreto kung bakit nananatiling matatag ang isang relasyon kahit anong pagsubok ang dumaan. Panoorin hanggang sa dulo dahil baka ang ilan sa mga ito ay makatulong upang maging mas matatag ang iyong relasyon. Una, hindi sila natatakot maging vulnerable sa isa't isa. Sa isang matatag na relasyon, may tinatawag na psychological safety. Ibig sabihin, malaya mong naipapahayag ang iyong mga takot, insecurities, at mga pagkakamali ng hindi nangangamba na gagamitin ang mga ito laban sa iyo balang araw. Dahil kapag alam mong tatanggapin at uunawain ka ng taong mahal mo, mas nagiging malalim ang tiwala at koneksyon ninyo. Pangalawa, teamwork sa pagharap sa mga problema. Kapag may hindi pagkakaunawaan o matinding pagsubok, ang pananaw nila ay, ikaw at ako laban sa problema, at hindi ikaw laban sa akin. Madaling magmahal kapag maayos ang lahat. Ngunit ang tunay na tibay ng isang relasyon ay nasusukat sa paraan ng pagharap sa mga problema. Sa halip na magturuan at magsisihan, pinipili nilang maghanap ng solusyon. Marunong silang magpatawad, umamin kapag nagkamali, at higit sa lahat, isinasantabi ang pride para sa ikabubuti ng kanilang pagsasama. Pangatlo, may respeto sa isa't isa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa mga simpleng salita, kundi sa gawa, respeto, katapatan, at sakripisyo. Mas nagiging matatag ang isang relasyon kapag pareho ninyong nirerespeto at pinapahalagahan ang opinyon, damdamin, pangarap, at sariling desisyon ng bawat isa. Ang respeto ay hindi lamang nakikita sa malalaking bagay, kundi sa simpleng paraan ng pagsasalita, pakikinig, at pakikitungo araw-araw. Kapag nararamdaman ng isang tao na siya ay tunay na iginagalang at pinapahalagahan, mas lumalalim ang kanyang tiwala at pagmamahal sa taong mahal niya. Pang-apat, marunong magpatawad. Walang perpektong relasyon. Lahat ay dumadaan sa mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang pagkakaiba ng isang matatag na relasyon ay hindi nila hinahayaan na ang isang pagkakamali ang sumira sa kanilang pagsasama. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan ang nangyari, kundi ang pagpili na ayusin ang sitwasyon, magbigay ng pagkakataon, at matuto mula rito. Panglima, emotional maturity. Ang taong may emotional maturity ay marunong humawak ng sakit, pagkakamali, at hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Kapag nagkapatawaran na, hindi na nila muling ibinabalik ang mga nakaraang pagkakamali para lamang manumbat sa bawat pagtatalo. Nauunawaan nila na ang pagpapatawad ay hindi lang pagsasabi ng okay na, kundi ang pagpiling magpatuloy, matuto, at huwag gamitin ang nakaraan bilang sandata laban sa isa't isa. Pang-anim, aktibong pakikinig na may pag-unawa. Hindi lang sila nakikinig para sumagot, kundi para unawain ang sinasabi at nararamdaman ng isa't isa. Madalas, nakikinig ang isang tao para makahanap ng isasagot, depensa, o dahilan para ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang isang matatag na relasyon, pinipili nilang pakinggan ang nararamdaman ng isa't isa.
kahit minsan ay mahirap tanggapin ang kanilang naririnig. Ang tunay na pakikinig ay hindi lamang paggamit ng tainga, kundi pag-unawa at pagpapahalaga sa damdamin ng taong mahal mo. Pangpito, nagbibigay ng oras at atensyon. Ang isang relasyon ay parang halaman. Kapag hindi mo inaalagaan at dinidiligan, unti-unting nalalanta. Ang paglalaan ng oras, tulad ng date night, kakain sa labas na kayong dalawa lang, panonood ng sine ng magkasama, at mga simpleng gawain tulad ng pagluluto at paghuhugas ng pinggan habang nagtatawanan ay malaking tulong upang lalong mapalapit ang loob ninyo sa isa't isa at manatiling matatag ang inyong samahan. Mahalaga sa isang relasyon ang pagbibigay ng oras at atensyon dahil ipinapakita nito na pinapahalagahan ninyo ang bawat isa. Pangwalo, may tiwala sa isa't isa. Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang relasyon. Kapag may tiwala ka sa iyong partner, hindi mo na kailangan palaging magduda, maghinala, o tanungin ang bawat galaw niya. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagiging tapat, pagiging consistent, at pagtupad sa mga pangako. Kapag pareho kayong may tiwala sa isa't isa, mas nagiging matatag at panatag ang inyong pagsasama. Pangsyam, suportado ang pangarap ng bawat isa. Ang totoong nagmamahal ay hindi natatakot na makita kang umangat. Sa halip, siya ang unang pumapalakpak sa bawat tagumpay mo. Siya ang nasa front row ng buhay mo, handang sumuporta sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Kapag napapagod ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap, hindi niya sasabihing, "Tigil mo na yan." Sa halip, sasabihin niya, "Magpahinga ka muna, tapos laban ulit. Nandito lang ako." Nauunawaan niya na ang paglago mo bilang isang individual ay paglago rin ng inyong relasyon. Kapag kailangan mong magsakripisyo, mag-aral muli, o magpuyat para sa iyong pangarap, handa rin siyang umunawa, mag-adjust, at sumuporta. Dahil ang tunay na nagmamahal ay hindi ka hinihila pababa, buong puso kanyang sinusuportahan upang maabot mo ang iyong mga pangarap at maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Pangsampo, marunong magpakita ng pagpapahalaga. Sa tagal ng panahon, madalas tayong nahuhulog sa tinatawag na comfort zone. Dahil nasasanay tayo na laging nandyan ang ating partner, unti-unti natin nakakalimutan na iparamdam kung gaano sila kahalaga. Hindi dahil sa hindi na natin sila mahal, kundi dahil kapag nagiging abala ang buhay natin, minsan may mga bagay tayong nakakalimutan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na sila mahalaga sa atin. Ayon sa psikolohiya, ang pakiramdam na ikaw ay pinapahalagahan ay isa sa mga pundasyon na nagpapatibay sa emosyonal koneksyon ng magpartner. Dahil ang matatag na relasyon ay hindi nabubuhay sa malalaking regalo lamang, nabubuhay ito sa maliliit na bagay. Ang pagsasabi ng salamat sa pag-alala, ang taos-pusong, "Ingat ka ngayong araw," o ang pag-abot ng tubig kapag pagod ang iyong partner. Ang mga maliliit na kilos na ito ang nagsasabing, "Nakikita kita, pinapahalagahan kita." 11. Pinipili ang isa't isa, araw-araw. Ang pangmatagalang relasyon ay hindi lang nabubuo sa unang kilig o sa matinding emosyon. Dahil ang kilig ay lilipas din at ang emosyon ay nagbabago. Ang totoong matatag na relasyon ay nabubuo sa araw-araw na pagpili. Ang piliing magmahal, rumespeto, umunawa, at alagaan ang isa't isa. Kahit sa mga panahong may mga pagsubok, at kahit sa mga sandaling may hindi pagkakaunawaan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang basta nararamdaman. Ito ay isang desisyon na paulit-ulit mong pinipili, anuman ang pagsubok na dumating. Dahil sa huli, ang pagpili sa kanya araw-araw ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo. 12. Intentional time, paglalaan ng oras.
Ang matatag na magpartner ay hindi lang naglalaan ng oras kapag libre sila o kapag wala silang ginagawa. Gumagawa sila ng paraan upang magkaroon ng panahon para sa isa't isa, kahit gaano pa kabisi ang buhay. Walang screen time, walang iniisip na trabaho, at walang anumang distraction. Ang mahalaga ay ang sandaling kayong dalawa lang, nagkakausap ng maayos, nagkatitigan, at tunay na nakikinig sa isa't isa nang walang anumang sagabal. Dahil ang isang matatag na relasyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa kung gaano kayo kapresent at buong pusong nagbibigay ng panahon sa isa't isa. 13. Financial transparency, pagiging bukas sa usaping pera. Ang pagiging bukas sa usaping pera ay isa sa matibay na pundasyon ng isang matatag na relasyon. Mahalaga para sa magpartner ang pagiging tapat sa isa't isa tungkol sa kanilang kita, utang, ipon, at mga gastusin. Maglaan ng oras buwan-buwan upang pag-usapan ang inyong mga bayarin, gastusin, at mga hindi inaasahang pangangailangan. Sa ganitong paraan, pareho ninyong alam kung saan napupunta ang inyong pera at naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at sisihan. Ugaliin ding magplano ng magkasama kung may pangarap na gustong bilihin tulad ng sasakyan, pagbuo ng emergency fund, o pag-iipon para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Kapag bukas at tapat ang magpartner sa usaping pinansyal, mas tumitibay ang tiwala, panatag ang isip, at mas lumalalim ang relasyon. 14. Healthy boundaries, paggalang sa limitasyon ng isa't isa. Ang isang malusog na relasyon ay may respeto sa limitasyon ng isa't isa. Alam ng bawat isa kung saan sila dapat lulugar pagdating sa mga kaibigan, katrabaho. Hindi ibig sabihin nito na iiwas sila sa ibang tao. May mga limitasyon sila upang maprotektahan ang kanilang relasyon. Inuuna nila ang respeto, tiwala, at damdamin ng kanilang katuwang. Dahil kapag alam ng dalawang tao ang kanilang limitasyon, mas napapanatili nila ang tiwala at respeto sa isa't isa. 15. Supportive partnership, suportado ang isa't isa. Ang huli, may isang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang puro kilig o mamahaling regalo, kundi ang aktibong suporta sa isa't isa, lalo na sa kanilang mga pangarap, paglago, at mga desisyon. Ang ganitong pagtutulungan ay nagdudulot ng mas matibay at pangmatagalang pagsasama. Bago tayo magtapos, may maikli lang akong paalala para sa dalawang taong patuloy na nagmamahalan. Sa gitna ng napakagulong mundo, napakalaking biyaya ang makatagpo ng taong ipinapadama sa iyo na hindi ka nag-iisa. Yung taong hindi lang basta nagsasabi ng mahal kita, kundi ipinaparamdam ito sa maliliit at simpleng paraan, araw-araw. Ang matatag na relasyon, hindi yan nakukuha sa swerte. Ito ay bunga ng dalawang taong patuloy na pinipiling maging maalaga, maging tapat, at maging kanlungan ng isa't isa. Kaya kung may taong nakatayo sa harap mo ngayon na patuloy nagpaparamdam ng halaga mo, huwag mo siyang baliwalain. Alagaan ninyo ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa inyo. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi lang yan basta nararamdaman, ipinapadama. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at paki-on na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.